Praise God! Hindi ako lalayo mga kapatid sa scripture na binigay ng Diyos sa ating lahat upang ito ay ating pag-aralan ngayong gabi. Book of Exodus chapter 17 verse 11 mga kapatid ang nasabi rito. And when it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Book of 1 Corinthians chapter 15 verse 57 ang sabi rito, But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Tayo ay manalangin pansamantala. Ginoong Diyos, hallelujah, Lord Jesus. Padayon ka, Ginoo, magapanglihok sa akong tingog. Padayon ka, Ginoo, magapanglihok sa akong dila, Ginoo, sa akong baba. Magapanglihok, Ginoo, sa akong kasing-kasing muna-huna. Sa pag-deliver, Ginoo, sa mga pulong, Ginoo, sa siningang gabion. Ikaw lang ang dapat ipataas, Ginoo. Ikaw lang ang dapat sentro sa kanyang pagtilipon. Wala na lain pa, Ginoo, ang paglihok. Padayon mo, Diyos, hallelujah, hallelujah. Ang gusto mo ba tiyagaan ng magapanglihok? Padayon sa among kaliwala ang kanang gatugyan kanimo. Praise Jesus of Nazareth. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede ka, hallelujah, magsupong sa Panginoon iyong pagpapalakpak ulit sa Diyos. Oh, hallelujah. Oh, God, hallelujah. Mga pagsigaw, mga kapatid. Mga pagpuri, mga kapatid. Let your shout, let your voice, let your claps be heard. Hallelujah. Praise the Lord. Pinaalala sa akin patuloy ng Diyos, mga kapatid, ang isang pangyayari in the book of 1 Samuel chapter 4, na kung saan, mga kapatid, ang mga Hebreo ay mayroong pagkikipaglaban sa grupo ng mga Pilisteo. At sa panahon na yon, mga kapatid, na ang Ark of the Covenant ay dinala doon sa kampo ng mga Hebreo. Sila ay nagsihiyawan, sila ay nagsisigawan, sila ay nagsipataas sa kanilang boses, mga kapatid, na sinabi ng Biblia na ang lupa noon ay umanig sa tindi ng kanilang pagsigaw. Pero para sa kanilang pag-iisip at puso, mga kapatid, panalo na sila. Dahil ang arka ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. Patunay, mga kapatid, na ang ugali ng isang victorious na tao ay hindi marunong tumahimik, hindi marunong tumikom ng bibig. Wala sa kanyang bukal na pag-iisip, mga kapatid, na tatahimik lang. Walang kampiyon na tahimik, walang nanalo na tahimik, walang taong victorious na hindi sisigaw. Ang lahat na may victory, ang lahat na may hallelujah pagkapanalo, ang lahat na may papel na nilalaban na gusto maging victorious. Climb it right now with your shout. Magsipalakpak, mga kapatid, para sa Diyos. Si Moises ay isang Hebreo mula sa mga Levita na akan. Na siya ay pinanganak sa kapanahunan, mga kapatid, na kung saan ang mga lalaki na mga Hebreo ay pinagpapapatay. Hallelujah, kahit na nga si Sipra, si Pua, na mga midwife, hallelujah, na mga Hebreo noon ay kinontrata ni Pero upang patayin ang lahat ng mga lalaki na mga bata, at hindi nila tagumpay. At si Pero ay hindi rin, mga kapatid, tumigil sa kanyang pag-iisip. Plano na patayin ang mga bata ng mga Hebreo na mga lalaki, at nangyari yun sa kasagsagan na pinanganak si Moises na tao nito. Pero kahit anong gawin ni Pero, kahit anong gawin ng isang hari, dahil ang nagplano sa buhay ni Moises ay hari ng mga hari. Gusto man siyang patayin ng hari, pero hindi kaya ng hari ng Egypt. Dahil si Moises pinangalagaan, pinateksyonan ng Diyos upang maging someday, maging redeemer, tagapagligtas, gagamitin ng Diyos sa mga tao doon sa Egypt, sa isang dahilan
ilang sakit na ating nadaanan, ilang bagyo na pagsubok ang ating nadaanan, ilang trahedya na mga kapatid, hallelujah, ng kabiguan. Pero andito pa rin tayo dahil sa proteksyon ng Diyos, sa nag-iisang plano ng Diyos, na maging victorious tayo someday. Hallelujah! At si Moises, mga kapatid, ay nangyari na nga sa kanyang buhay ang plano ng Diyos. At sa panahon na yun, na si Pharaoh ay nagdesisyon na sila ay palayasin mula sa Egypt. Hallelujah! At ang kanyang puso ay muling pinatigas ng Diyos. At hinabol sila ni Pharaoh hanggang sa Red Sea. At sila ay natabunan. At wala na ang Pharaoh na yun. Pero pag nagpas na sa Red Sea, pag-apak nila mga kapatid, hallelujah, sa wilderness na nadaanan patungong Kanaan, muli silang nakahanap ng grupo ni Amalek, mga kapatid. Tandaan natin sa ating buhay, tandaan natin sa ating ministry, hindi lang Pharaoh ang ating makakaharap. Makakaharap din tayo ng Amalek na gustong pipigil sa ating buhay paglilingkod. Pero walang problema, may Diyos na protection. Oh, hallelujah! Praise the Lord God Jesus. Ang isa sa gusto ko na i-drive out sa inyo, mga kapatid, hallelujah, sa gabi ito, ang tema at mensahe na binigay ng Diyos sa aking puso, isipan o pag-i-share sa inyo. Hallelujah! Patuloy ako nagpupuri sa Diyos. Patuloy, mga kapatid, pinireveal sa akin isa-isa ng Diyos ang kanyang panibagong mensahe tungkol sa istorya na ito. Kung pwede masasabi mo, mga kapatid, ng istorya ng Book of Exodus chapter 17 ay common na sa iyong pag-iisip. Palagi mo na lang naririnig. Pero gaya nga ng sabi ko, kahit pa 1,000 preacher ang magsipangaral sa salita ng Diyos na ito, bawat isa ay mayroong sarili-sariling mensahe. Pero ang Diyos natin unlimited, hindi siya nauubusan. Victorious! Kung sa Tagalog pa, matagumpay! Praise the Lord! Hallelujah! Kung sa Bisaya, sigig ka daog! Manda daog! Di ka makakagsigi. Kaya may panahon ng mga pildi. Pero kung gamit kong manda daog, walay lugar ang kapildihan. Victorious! Matagumpay! Mananaog! Isa sa gusto kong i-drive out, mga kapatid, na isa sa mga sikreto upang ang tao ay maging victorious, kailangan malaman niya una kung paano mag-worship. Praise the Lord! Hallelujah! Kung di ka marunong mag-worship, kung nahihiya kang mag-worship, lalayo sa'yo ang victory. Kung ayaw mo mag-worship, di ka bagay bigyan ng victory. Amen? Praise the Lord. Ang sabi ng istorya ng Book of Exodus chapter 17, pababa mga kapatid at pataas na mga talata na yan,
isang tribo na si Benjamin. Ang sabi ng labing isang tribo, Panginoon, sino ang unang lalaban sa mga Benjamin na aming kapatid? Ang sabi ng Diyos, ang Huda, sapagkat ang meaning ng Huda is worship, is praise. Sa teksto pa lang yan, nagpapahiwatig na kung gusto mo ng victory, dapat manguna ang worship. Ibig sabihin, kung gusto mo na matagumpay na araw, pagising mo pa lang, worship. Gusto mo na matagumpay na exam, bago ka mag-take, worship. Gusto mo na matagumpay na negosyo, dapat manuna ang worship. Gusto mo na matagumpay na preaching, dapat manuna ang worship. Gusto natin na matagumpay na general conference, dapat sa first day pa lang, manuna na ang worship. Hey! Hallelujah! Sa panahon na si Job ay sinubukan, mga kapatid, namatay lahat ng anak niya. Pero bago si Job nagtanong sa Diyos, ang unang lumabas sa kanyang bibig is worship! Tinuloy ng Diyos ang plano. Ang hatol sa anak ni David, nag-fasting si David 7 days. Hindi pinakinggan ng Diyos. Nag-break siya 7 days, kapatid. Hallelujah! Hindi pinakinggan ng Diyos ang kanyang hiling. Pero bago si David kumain, nag-ayos na kanyang figura at nag-worship! Ibig sabihin, susunod sa akin ang victory. Hahabulin tayo ng victory. Palagi tayo may worship. Worship dito. Worship doon. Worship dyan. Worship. Worship. Everybody praise the Lord. Pag sa Diyos. May nag-volunteer sa akin, sabi na, Kuya, ako ang kunin mo ng volunteer sa iyong demonstration na gagawin. Pero hindi dito ka. Praise the Lord. Pero willing ka na mag-demonstrate kasama ko. Ikaw ang gusto ng Diyos. Meron ako itong props na inilaan. Mula pa ito sa lugar ni Brother Roman. Ito. Ibunan ko sa worship. Tungkod. Huwag ko ni panitik, kaya ginahan ko siya ng forma. Para po ma-feel ni Brad Kinji. Para rin ma-feel ni Brad Kinji ano yung tungkod. Wakan mo muna. Tapag mo lang. Ang sabi ng Diyos, o salita ng Diyos, Book of Exodus, si Moises pupunta sa ibabaw ng bundok kasama ng tungkod ng Diyos at doon niya itataas ang kanyang mga kamay. Sa pagtaas pa lang nakakangawit na yan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, itataas ni Moises ang kanyang kamay kasama ng tungkod. Ang tungkod ni Moises, ginamit ni Moises sa pag-turn blood sa ilog ng Nilo sa Egypt. At ginamit ni Moises na paulanin ng yelo na may kasamang apoy ang Egypt. At ginamit ni Moises upang yung mga tipaklong ay magsilagsa sa Egypt. At ginamit rin ni Moises na yung kadiliman sa Egypt ay mahuhulog, mga kapatid. At ginamit rin ni Moises upang biyakin ang pula na dagat. Ibig sabihin, ang tungkod ni Moises palaging nasa kamay niya. Amen. Napaka-awkward.
Kung preacher ka, pero ang laging nasa kamay mo, mga kapatid, hallelujah, ay sandok. Kung preacher ka, ang nasa palaging kamay mo is Bible. Tandaan natin, may kanya-kanyang disenyo ang Diyos sa tao na kanyang tinawag. Pero ang punot dulo niyan ay victory. Ang gamit ni David espada sa pagpatay sa thousands, pero ang gamit ni Samson sa pagpatay sa thousand is only a jawbone of us. Amen. So si Moises, lupa balikin siya, kailangan niyang itaas ang kanyang kamay kasama ng tungkol ng Diyos. Huwag niya giduha. I do believe, isang kamo kay gugulte sa tungkol ang isa una. Ganyan. Mahirap na nga mga kapatid na itaas ang kamay na walang dala. Paano pa kaya kung may dala? Kahit na tungkol lang ito, huwag mong ibababa hanggang yung sinasabi. Kahit na tungkol lang ito, mangangalay ka rin. Tumira ng gravity ang weight ng tungkod at weight ng iyong kamay. Pero walang magawa si Moises. Gusto niya na itaas ang kanyang kamay na walang laman ng isa at itaas niya ang kanyang kamay na may laman na may dalang tungkod sa Diyos. Bakit ganyan? Bakit kasama ang tungkod? Ang tungkod ni Moises nagrepresenta sa kanyang ministry na binigay ng Diyos sa kanya. Bakit tinaas ni Moises? Pagpapatunay, ibig sabihin, nagpapahiwatig na di lang si Moises nag-worship, kundi ka nang sinuko sa Diyos ang ministry na binigay ng Diyos sa kanya. Di para kay Moises, kung walang Diyos, babagsak ang aking ministry. Magdalaw ang Israelita. Di kami mananalo sa abali. Ay nagtataka ka eh. Study ka ng study. Study ka ng study. Nag-worship ka nga. Pero walang tagumpay. Kasi di mo sinasali sa worship ang iyong ministry. Amen. Hallelujah. Babayasan. Hallelujah. Praise God. Yung tipo na Lord, kung wala ka, kahit na ako ay marunong mag-preach, ay wala anointing na lalabas. Yung tipo na Lord, kung wala ka, kahit na magaling ako manta, wala anointing na lalabas. Panginoon, sa aking pag-worship, sinusuko ko ang aking ministry upang agumpay. Hallelujah. Ay aking love. Ako'y na, unang gibatag ni Moises. Oo, nakakapangawit magtaas ang kamay, nakakapangawit mag-worship, nakakapangawit mag-pray. Pero kung gusto natin ng victory, kung gusto natin ng tagumpay, kailangang pawis ng kalabas, kailangang pananaw pa ang mangyari pagpatuloy natin dapat. Praise the Lord. Bata mo muna, Brother Tinji. Hallelujah. Praise the Lord. Magsipalakpak sa Diyos. Taas muli, Brother Tinji. Para di tayo matalo. Ang sabi ng salita ng Diyos, Pastor Arnel, isa-isahin ko to. Kailangan si Moises umakyat ng bundok at doon niya itaas ang kanyang kamay na may kasamang tungkod.
pwede naman sana niya na itaas sa kapatagan. Bakit kailangan ba na umakyat ng bundok? Pwede naman sana na sa kapatagan lang siya mag-worship. Pero bakit kailangan umakyat? Kasi sa ministry, kasi sa paglilingkod, sa trabaho natin sa Diyos, hindi lang dapat may worship, hindi lang dapat pagsuko sa ministry, kailangan rin may sakripisyo. Nag-worship ka, sinuko mo na ministry mo sa Diyos, pero ayaw mo mag-study, ayaw mo mag-fasting, ayaw mo mag-suluwinging, ayaw mo mag-practice, walang sakripisyo, ayaw mo mag-pray, ayaw mo mag-aan, walang sakripisyo, kung walang sakripisyo, babagsak ang ministry, walang tagumpay. Bago mulit, yan ang nangyari kong minsan eh. Panginoon, sinuko ko na ang ministry ko. Nag-worship na ako. Oo. Pero tapulan ka mo fasting. Tamad kang magsuluwini. Panginoon, sabi mo, ang di nagagawa ay magagawa sa prayer and fasting. Nag-fasting na ako 15 days. Bakit wala pa ni isang kaluluwa? Kasi di ka nagsuluwin. Walang sacrifice. Panginoon, bakit walang revelation ng fasting ako? Yung walang study. Walang sacrifice. Amen? Hallelujah. Panginoon, ginawa ko na aking mag-worship lahat. Oh, ginawa mo na. Pero sa panahon na walang sakripisyo, walang pagtitiis, walang pagkontrol sa sarili, ang tagumpay ay di natin makukuha. Magsipalakpakan lahat sa Diyos. Sa Diyos, sa pagpapalakpak. Taas ulit. At si Moises andoon sa bundok. Kasama ang taas. Ang taas ng kamay at may rod o tungkod. Nag-worship, sinurinder sa Diyos, nagsakripisyo. Gusto kong gawing klaro ang aking deliberation. Ang sabi ng Book of Exodus, chapter 17, mga kapatid, hallelujah, verse 9, dito, may sabi dito, tomorrow I will stand on the top of the hill. Naintriga ako sa word na hill. Ang aking sinaliksik, ang word na hill, ay sa Tagalog, ay bundok. Diba? Ibig sabihin, ang mountain at hill ay magkaiba. Ang bundok o bukid, lahi. Napansin mo ba? Mayroong tourist spot na chocolate hills. Hindi chocolate mountains. Kasi hill, burol. Bakit? Mga kapatid, tinaman mong klaro ang aking point. Kasi ganito, marami ang gustong magpasid, makatanaw sa beauty ng bundok. Pero hindi lahat nakakaakyat sa bundok. Pagtingin mo sa lunay, kaganda ng lunay. Pero hindi lahat nakakaakyat sa lunay. Pagkaiba sa hill, marami ang gustong magpasid sa hill o burol. Ang marami rin ang nakakaakyat dyan. Ibig sabihin, bahala na kung ang sakripisyo mo ay hindi pang bundok, pang buro lang. Basta may sakripisyo, kaya yung ikot ng Diyos. Kaya yung iyoto ng Diyos. Pag-ulit PJ, hallelujah. Kung di mo naman maabot ang aming dedikasyon
sitwasyon bilang minister, pagmugas ka lang, taga-worship ka lang, ang prayer mo 30 minutes lang, ang iyong soul winning mga kapatid, medyo malapit lang, basta may sacrifice, kaya yan, pwede yan, i-honor ng Diyos! Magsipalak pa ang lahat. Ito yung gusto kong i-drive out. Nagustuhan ko ito. Mga kapatid. Ang sabi diyan, si Moises, nasa tuktok ng bundok. Nasa tuktok ng bukid. Bakit sa tuktok ng bundok? Kasi gusto ng Diyos na makita ni Moises ang kaniyang nasasakupan habang siya ay nakipaglaban sa pamamagitan ng pag-worship. Kung si Moises ilalagay ng Diyos sa tuktok ng bundok, pagtingin ni Moises sa baba, parang langgam na lang yung mga Israelites. Makikita niya ang kanyang nasasakupan, pero malabo na. Pero kung sa burol, makikita ni Moises ang sitwasyon ni Joshua at yung mga army na pinamumunuan ni Joshua sa panahon na yun. Kasi kung sa bundok, si Moises tatayo, malabo na makikita niya ang totoong sitwasyon ng kanyang nasasakupan. Church, tandaan natin, hallelujah, sa anumang pagkipaglaban na dumating sa ating buhay, hindi tayo ilalagay ng Diyos sa malabong sitwasyon. Sa malabong sitwasyon, ilalagay niya tayo sa klarong sitwasyon na kahit nasa malayo ka, na kahit nasa sakripisyo ka, kitang-kita mo pa rin kung ano yung nangyayari. Praise the Lord. Napaka-awkward, no? Kung di na makita ni Moises kung nasaan yung Israelites at nasaan yung Amalek. Kaya gusto ng Diyos na klaro. Kaya huwag tayong mag-alala. Kung binigyan tayo ng Diyos ng ministry, klaro ito palagi. Kung pwede na din mo maintindihan kung minsan, di natin naiintindihan kung minsan. Pero dahil klaro ito palagi, ang dulo nito ay tagumpay! Taas mo ulit, Brother Kinji. Apoy no. Ito yung naramdaman ni Moises. May mga tao na gumagawa ng ganito. Malapit ako matapos. May mga tao na gumagawa ng ganito na di napapansin ng karamihan sa church. Praise the Lord. Na ginawa na niya ang kanyang pag-worship. Ginawa na niya ang kanyang pagsuko sa kanyang ministry. Ginawa na niya ang pagsakripisyo. At kung minsan siya ay nakakaramdam ng pagod. Pero dahil marami ang di nakakapansin, mahahayaan siya na mabitawan niya ang kanyang kamay. Mawala ng lakas at mauwi sa pagkabigo. Praise the Lord. Brother Jomar and bakit kailangan ni Moises na mapanatili ang pagpapataas ng kanyang kamay? Kahit siya nahihirapan. Hindi man sinabi sa Biblia na humiis ng tulong. Pero nasa puso nga ni Moises at pag-iisip. Dahil kita niya ang Israelita na sa panahon na bababa,
mayroong mga asawang lalaki na namamatay, may soldier na namamatay, ipapataas na naman ni Moses. At sa oras na siya ay mangawit, bababay ko, may mamamatay na naman. Makikita na naman ni Moises, ipapataas na naman ni Moises. Alam niyo ang ginawa ni Hor at Aaron, hindi lang pag-assist, kundi pagbigay rin comfort kay Moises. So kung assist lang, pwede yun na nakatayo lang si Moises. Pero pinaupo pa nila si Moises sa bato. Upo mo ba na Kenji? At itataas mo ang iyong kamay na may comfort. At i-assist ka na Brother Juma at Kenji. Hindi lang pag-assist, kundi pag-comfort rin sa kanilang leader. Para yung mga mag-assist. Pastor, akong heart kung minsan nagdidikta ako ng i-preach. Yung may carnal heart nagdidikta ako ng i-preach. Minsan pumapalpak ka dyan. Pero pinreach ko ito. Kaya saan ko nagsisikap na suportahan ng ating leader. Sometimes, di ko masuportahan hanggang tingin na at magpapabigat pa. Pero muli akong binuhay ng Diyos, pinasigla ng Diyos para masuporta. At di lang ito sa leader, pati rin sa mga local members, ordinary members. Kung makita nyo na nagsasakripisyo siya, suportaan natin. Kung nakita nyo prayer warrior siya, soul winner siya, preacher siya, giver siya, teacher siya, lecturer siya, worshiper siya, huwag lang natin tingnan ang kanyang tingnan. Kundi dapat suportahan. Medyo kunin yung upuan, balik ka Kenji. Dito na ako matapos. Taas mo hanggang sa makaya mo. Ramdam ni Brad Kenji ang pangangawit. Ramdam niya ang kanyang pain sa braso, sa balikat, at bigat ng tungkol. Pero di niya kung wala siyang magagawa, kundi para dapat i-maintain ang pagpapataas niya ng tungkol at kamay niya para lang manalo ang Israel. Yan ang naramdaman ni Moises. Pero ito yun, sa Biblia, ang gusto kong i-drive out last. Yung 11 ito. And it came to pass when Moses had held up his hand that Israel prevailed. Kung mapapanatili ni Moises ang kanyang kamay ng kataas, ang Israel ay nanalo. Pero ang second praise, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Ang Israelita ay nanalo. Ito, kahit may sakripisyo ka pa, may ginagawa ka na sakripisyo para sa Diyos, pero sa panahon ibababa mo worship mo, ibababa mo ministry mo, sa panahon na yan matatalo ka. Ibig sabihin, kung palaging nakataas ang kamay, ang braso na may tungkol, di mo ibababa worship mo, di mo ibababa ministry mo, walang lugar ang pagkatalo sa iyo.
Ibig sabihin, sa panahon na parang ayaw mo na mag-preach, huwag mo lang bitawan ang mic. Dahil sa oras na bitawan mo yung mic, diyan ka matatalo. Parang ayaw mo nang kumanta, mag-worship sa Diyos. Wala ka nang gana. Sige lang! Dahil sa oras na ibababa mo, diyan papasok ang pagkata. Haraya babayas. Haraya babayas na babayas na babayasan. Haraya babayas na babayas na babayasan. Iniwan si Eleazar mag-isa sa kampo ng mga Pilisteo. Isang kampo, batalyon ang kanyang ginalo. Mag-isa ka! Di niya binitawan ang kanyang espada. Iniwan si Shama sa kampo ng Pilisteo. Batalyon, pinatay niya. Mag-isa lang! Pero di niya binitawan. Araya babayas na babayas, babayas na babayasan na. Sa oras na bitawan mo worship mo, may ministry ka, talo pa rin. Sa oras na bitawan mo ministry mo, worship pa lang, talo pa rin. Sa oras na bitawan mo lahat, talo na yan! Kailangan mapanatili. Bakit si Aaron at si Hor dalawang kamay ang tinaas? Kasi magkasama ang ministry at worship! Sabi ni David, from the rise of the sun until it is going down! Talaga babayas, talaga babayasan! Talaga babayas! Talaga babayas na babayas! Ang pagkapanalo, tiyak na pagkapanalo, nasa unity. Bakit di magapos ang tao na may legion spirit kasi may unity? At alam ng Diyos, because He is the God of unity, ang power ng unity. Kung ang Diyos umalalay sa mag-isa, mas aalalay ang Diyos sa unity. Para niya babayas sa. Para niya babayas sa. Pinaalala sa akin ulit ng Diyos. Hallelujah. Pumunta kayo sa pastor nyo, maghawakan tayo ng kamay. Sabay tayong mag-worship na hawak ng kamay pastor nyo. Kung wala kayong pastor, mga membro lang kayo lahat, maghawakan kayo ng kamay at sabay tayong mag-worship sa Diyos. We must worship as one. Sige, palihog.